Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napahinto sa paghahalo ng pintura si Flora. Sabado noon, malamang na ang stepbrother niyang si Ramil ang nagbukas ng TV. Tiningnan niya ang lumang wall clock sa dingding. 8:30 na. Naman! Bakit ba nawala sa isip ko ang oras? Inis na sariling usal niya. Dali-daling pinunasan niya ng basahan ang mga kamay. Hindi na siya nag-abalang palitan ang suot na gula-gulanit na pantalon at t-shirt na pinagsawaan na ng mantsa ng pintura. Hindi na rin niya nasuklay ang buhok na basta na lamang inipo ng isang malaking hair clamp sa kanyang tuktok. Tiyak na walis na lamang ang kulang at mukha na siyang bruha. Mabibilis ang hakbang na pumanaog siya ng bahay. Halos takbuhin niya ang kanto sa hangganan ng kalye nila. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang naroon pa ang kariton ni Tony. Ang binatilyong nagtitinda ng mga bulaklak. May natanaw siyang isang bungkos pa ng mga yellow roses doon. Mabuti naman at hindi pa naiibenta ang ipinatira niya. Natanaw na siya ni Tony. Kumaway pa ito. Napangiti naman siya na napawi rin kaagad dahil may isang lalaking huminto sa tapat ng kariton nito. Akmang hahawakan ng lalaki ang mga bulaklak. Sa pagkabigla ay napasigaw siya at napakaripas ng takbo. Tony! Ang roses ko! Bago pa lumapat ang kamay ng lalaki sa mga rosas ay nadagit na niya ang bungkos niyon. Sinadya niyang huwag tingnan ang lalaki. Kay Tony niya ibinaling ang tingin. Isang matamis na, "Thank you, na ipagtira mo ako nito." Ang sabi niya habang dalawang kamay na niyang hawak ang mga bulaklak. "Idadaan ko na lang sa inyo ang bayad ha." Hindi na nagawang sumagot ni Tony. Tumalikod na siya. "Hey miss!" Dinig niyang tawag sa kanya ng lalaki, hindi pa man siya gaanong nakakalayo. Inignora niya iyon. Parang walang narinig na nagpatuloy lamang siya sa mabilis na paglakad. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang makaramdam siya ng mahigpit na paghawak sa kanyang braso. Napilitan siyang huminto at tiningnan ang taong humawak sa kanya. Handa na siyang magtaray, ngunit bigla siyang tinakasan ng boses. Natulala pa siya pagkakita sa mukha nito. Nasa earth pa pala ang bathala ng kagwapuhan? Tili ng isip niya. "Miss, inagaw mo mga bulaklak ko." Sabi ng lalaking hindi man lang niluluwagan ang pagkakahawak sa braso niya. Matangos ang ilong nito, may nipis ang labi, maikli ang pagkakagupit ng tuwid na buhok. In short, mukhang abogado de kampanilya ito na pirming naghahanap ng butas para i-discredit ang kalaban. "Kako, ako na ang naunang bumili sa mga bulaklak na inagaw mo." Tila nagtitimpi lamang na untag nito sa pagkakamaang niya. "Huh?" Nag-isang linya ang mga kilay na bigla na lamang nitong inagaw ang bungkos ng mga bulaklak mula sa kanya at tumalikod na. Noon siya nakawala sa pagkatulala. "Hoy! Ang bulaklak ko!" Ito naman ang hindi pumansin sa kanya. Tuloy-tuloy itong naglakad. Nang mapatapat ito kay Tony na noon ay amused na nakamasid sa kanila ng lalaki, ay nag-abot ito ng 3 dadaanin at umalis na. "Sukli niyo, sir!" Nakangisi ng tawag dito ni Tony. Isinenyas lamang ng lalaki ang palad sa tahimik na pagsasabing, "Keep the change," at nagpatuloy ng maglakad. Binuksan nito ang isang makintab na black Volvo na nakahinto sa malapit. Bago ito sumakay roon ay tumingin pa ito sa kanya. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Pagkalito ang pumalit sa formal na mukha nito. Medyo napailing pa ito bago tuluyang sumakay sa kotse. Hahabulin sana niya ang antipatikong lalaki
Ngunit para siyang literal na naharangan ng pader pagkakita sa iniabot nito kay Tony. 10 piso lamang ang halaga ng mga bulaklak nito. Balak pa niyang tawaran iyon dahil 100 lamang ang budget niya para sa mga rosas na natitiyak niyang 100 ang bilang. Hindi na siya naghabol. Minsan lamang kasing makakuha ng customer si Tony na kasing galante ng lalaki. Nanlulumong nilapitan na lamang niya ito. "Wala na bang natira sa inyo?" tanong niya. "Wala na," sagot naman ito. "Hindi naman ako dumaan sa amin. Sa bagsakan na ako nag-ayos ng paninda. Bakit naman kasi hinayaan mo pang makuha ng mama, nasa kamay mo na?" Inirapan niya ito. "Natulala ka pa. Nagwapuhan ka lang ata ron sa mama, nakalimutan mo nang bawiin yung mga rosas." Hindi niya pinansin ang pangangantsaw nito. "Sa mga kakilala mong tindero, wala na bang makukuha?" "Meron pa naman siguro, pero baka wala ng yellow roses." "Naman, yun pa naman ang favorite flowers ni Inay Clotty at birthday pa niya ngayon." Yan ang napapala ng mga taong sobra kong humanga sa mga gwapo at formang mayaman. "Tumigil ka nga sa kakakantsaw riyan. Hindi ko lang po binawi uli yung mga bulaklak dahil nakita ko kung gaano kalaki ang iniabot niyang bayad sa'yo. Hindi ko naman kayang tapatan ang pagiging galante niya kaya nagparaya na ako." Para namang nasupalpal ito. Natahimik bigla. "Tulungan mo na akong maghanap ng yellow roses," untag niya rito. "Don't you worry, Flora dear. Ihahanap kita kahit makarating pa ako sa Laloma. Sige na, umuwi ka na. Ihahatid ko na lang sa inyo kapag nakahanap na ako. Balato ko na lang sa'yo." Nagliwanag naman ang mukha niya sa narinig. "Totoo?" "Oo naman. Basta ilalakad mo ko kay Thea ha?" Natawa siya. Ang Thea na sinasabi nito ay ang best friend at kababata niyang nurse. 7 taon yata ang tanda rito ng kaibigan niya. Hindi niya malaman kung bakit type nito ang ganoon katanda. Kung sa bagay ay maganda naman si Thea. "Pwede kitang ilakad sa kanya pero hindi ako mangangakong magugustuhan ka rin niya. Mas maganda na ang sumusubo kaysa umaayaw ka agad." Natapik niya ito sa balikat. "Diyan naman ako hanga sa'yo. Lakas ng fighting spirit mo." "Sige na, umuwi ka na. Baka tuyo na ang pintura na ginagawa mo." Nagpaalam na nga siya rito. Naglalakad na siya nang sumigaw ito. "Flora! Libre kong t-shirt! Pag meron!" Ganting sigaw niya ritong hindi na lumingon pa. May maliit siyang negosyong silk screen printing. Natutuhan niya ang pagtatatak sa practical arts subject nila noong high school na pinakikinabangan niya ngayon. Hindi siya kayang pag-aralin ng kanyang ina sa kolehiyo, kaya pagka-graduate ng high school ay nagsimula na siyang maghanap ng pagkakakitaan. Kung ano-ano na ang nasubok niyang trabaho mula noon. Nakapagtinda na siya ng samalamig, banana Q, tukneneng at lahat na yata ng iniihaw na street foods na gaya ng isaw at paa ng manok. Nakapasok na rin siya bilang waitress. Naka-experience na rin siyang manahi sa pabrika na tumagal lamang ng 5 buwan dahil hindi nagre-regular doon ng mga casual employees. May experience na rin siya sa pagti-caregiving dahil sa hands-on na pagtuturo ni Thea sa kanya. Nasubukan na rin niya maging Avon lady. Nagtinda rin siya ng mga products ng Sara Lee at Tupperware. Kaya naman sa dami ng mga naging suki niya at kakilala, nang pasuki niya ang silk screen printing ay hindi na siya naubusan ng potential customers. Pinapasok niya ang mga eskwelahan, pabrika, tindahan at mga samahan. Kahit kung minsan ay mahina ang kita, hindi pa niya naranasang ma-zero. Kaya naman nagtataka siya sa Kuya Ramil niya. Mas malaki ang katawan nito, mas maporma at di hamak na may natapos kaysa sa kanya. Ngunit hindi ito makahanap ng trabaho. Industrial engineering ang natapos nito. Samantalang siya ay nakikipagbuno pa rin sa business management na 6 na taon na niyang kinukuha. Paunti-unting load lamang kasi ang kaya niya dahil hindi lamang naman ang sariling pag-aaral ang sinusuportahan niya. Nakasuporta rin siya sa gastusin nila sa bahay. Nagsa-sideline din naman ang nanay niya.
bibihira nga lamang. Gumagawa ito ng tosino, longganisa at morcon. Ngunit kulang pa ang katawan nito sa mga demands ng stepfather niya at ng Kuya Ramil niya. Pagbalik niya sa kanila, laking pagkadismaya niya nang makitang nakakalat na sa sahig ang tinitimpla niyang pintura kanina. Naririnig na rin niya ang maingay na boses ng stepfather niyang si Simeon sa loob ng silid nito at ng kanyang ina. Lagi na lang makalat dito sa bahay. Lagi na lang ang mabahong amoy ng pintura ang naaamoy ko. Hindi mo ba maaaring pagsabihan niyang anak mo, Virgie? Iligpit-ligpit naman kamo niya mga kalat niya kapag narito ako. Hindi niya narinig ang itinugon ng nanay niya roon. Palagi namang ganoon ang kanyang ina. Mahina ang boses. Hindi ito ang nasusunod sa bahay nila. Taga-ayon lamang ito. Laging nakapailalim sa gusto ng tiyo Simeon niya. Tiimbagang nilinis na lamang niya ang nakakalat na pintura sa sahig. Kailangan patuloy niyang bumili uli ng pintura. Tiyak na magtatagal na naman ang trabaho niya. Gustuhin man niyang magreklamo sa kanyang ama-amahan ay hindi maaari. Tulad ng kanyang ina, wala rin siyang boses sa bahay na iyon. Yaya Bining, pwede niyo po bang gawa ng arrangement ang mga ito? Abay oo naman, sagot kay Gino ng kanilang kasambahay. Lampas 60 na ang edad nito, ngunit malakas pa rin. Nagisnan niya ito sa kanilang mansyon mula nang magkaisip siya. Ito ang nagpalaki sa kanya dahil kapwa-abala sa negosyo ang kanyang mga magulang. Ngayong matanda na ito ay kinupkop na lamang nila ito. Ginagawa na lamang nito ang gustong gawin ngunit hindi na nila inoobligang magtrabaho pa ng mga gawaing bahay. Para na rin siyang pangalawang ina nito. Kay Shula mo ba ito ibibigay? Opo, Yaya. Yan kasi ang gusto niya. Ang hirap nga maghanap ng bulaklak na yan. Nakipag-agawan pa ako makabili lang yan. Wala naman kasing yellow roses sa flower shop dito sa Santa Ynez. Seryoso ka na ba sa kanya? Seryoso na nga ba siya kay Shula? Bakit niyo naman na itanong? Pwede ka na kasing mag-asawa. 28 ka na. Bata pa yun sa panahon na to, Yaya. Ani niyang napapangiti. Pero kung sakali, okay na po ba sa inyo si Shula? Bakit ako ang tinatanong mo? Ikaw naman ang makikisama. Gusto ko lang kunin ang opinyon nyo. Maganda naman siya. Edukada, mayaman. Pinag-aralan niya ang ekspresyon sa mukha nito habang sinasabi iyon. Pero hindi niyo siya gusto. Sinimula na nitong kalagin sa bungkos ang bawat tangkay ng rosas. Daanan mo na lamang ito sa misita maya-maya. Pag-iwas nito. Naintriga tuloy siya. Ano kaya ang ikiniayaw ni Yaya Bining sa kanyang nobya? Bigla na lamang lumarawan sa isip niya ang mukha ng babaeng inagawan niya ng mga bulaklak kanina. Napaka-inosente ng anyo nito. Maganda kahit mukhang gusgusin. Kay aamo nagbilog ang mga mata nito at makapal ang pilik. Hindi pa talaga siya handang makipag-isang dibdib kay Shula. Hindi siya nakakatiyak sa sariling magiging faithful siya rito kapag kasal na sila. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag ng kanilang mansyon, ay narinig niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Sumisigaw pa ang mama niya. Huwag mo gagawin yan, Eduardo! Mamamatay muna ako bago mo magawa ang sinasabi mo. Dinig niyang pagtatalak nito. Nagtaka siya. Narinig na niyang magtalo ang mga ito dati. Ngunit ngayon lamang nag-alsa boses ng ganoon ang kanyang ina. Pumasok na siya sa kanyang silid, nakiramdam. Papasok na siya sa banyo upang mag-shower nang makarinig siya ng malalakas na katok sa pinto ng kanyang silid. Napilitan siyang buksan iyon. Ang mama niya ang nasa labas ng pinto. Tigmak ng luha ang mga mata nito. Gino, samahan mo ako sa mga lolo mo ngayon din. May pagmamadaling saad nito. Mga magulang nito ang tinutukoy ng mama niya. Kamamatay lamang ng lolo niya sa father's side na si Don Elpidio. Bakit mama? Anong problema? Basta, samahan mo ako. Napilitan na siyang sumama rito. Ang kotse nito ang kanilang ginamit.
ito rin ang nagpilit na magmaneho. Wala siyang nagawa kundi sundin ang nais nito. Sumakay na lamang siya sa passenger seat. "Presi!" Humahabol na sigaw ng papa niya habang palabas na sila ng gate. "Bumalik ka rito! Huwag mong idamay sa galit mo ang iyong anak!" Nang makalampas sila sa bakal na gate, tinapakan ng mama niya ang accelerator at humahagunot na tila itinudla ang sinasakyan nila sa kalye. "Make it slower, ma. Baka madisgrasya tayo," paalala niya rito. Sumunod naman ito. Bahagyang binagala nito ang kanilang takbo, ngunit mabilis pa rin. Napatingin siya sa side mirror nang muling bumilis ang takbo nila. Nakita niya roon ang Ford Expedition ng papa niya. Sumunod pala ito. Nakita na rin marahil ito ng kanyang ina, kaya binilisan na naman ito ang takbo nila. "Ma, kung ano man ang problema niyo ni Papa, baka naman pwedeng pag-usapan niyo na lang." Malumanay na sabi niya rito kahit kinakabahan na siya sa tuli ng pagpapatakbo nito. "No!" Galit na sagot nito. "Ang lolo mo ang dapat umayos ng problemang ito. Siya ang may kagagawa ng lahat. Sila ng lolo Elpidio mo." Ano nga ba kasi ang problema? Hindi na niya nagawang ituloy ang itinatanong nito. Naramdaman niyang umugto ang gulong ng kotse. Kasunod niyon ay umese ang sasakyan hanggang sa makabig ng mama niya ang manibela sa kanan. Nanlaki ang mga mata niya sa panghihilakbot. Bangin ang babagsakan nila. "Happy birthday, Inay Clotty!" Nangislap sa tuwa ang mga mata nito pagkakita sa 3 dilaw na rosas na iniaabot ni Flora. 52 anyos na ito. "Ang gaganda! Salamat. Ikaw lang ang hindi nakakalimot sa birthday ko." Naihanap siya ni Tony ng yellow roses, ngunit 3 na lamang at may damage pa ang petals. Binawasan na lamang niya ang petals niyon upang lumabas na maganda iyon. "Halika, pumasok ka." Yakag nito sa kanya na nagpauna ng pumasok sa loob. "Nakaluto na ako ng pansit." "Suot niyo uli ang kwintas." Puna niya sa nasa leeg nitong gold necklace na may pendant na rosebud. Natatandaan pa niya ang kwento sa likod ng kwintas na iyon. Ang kwentong kailanman ay hindi pinagsawa ang ikwento ni Inay Clotty sa kanya. Ngumiti ito. "Birthday ko rin noon nang ibigay ito sa akin ni Eduardo." Nagtuloy na sila sa komedor. Inilagay nito ang mga bulaklak sa isang tall vase. Hindi lamang pansit ang nakahain sa mesa. Mayroon ding fried chicken, molo soup, buko salad at maha blanca. "Wow! Bongga na naman ang handa niyo, Inay." "Minsan lang naman ito sa isang taon. Nasaan nga pala si Thea? Akala ko ba isasama mo siya?" "Padating na po yun. Umaga kasi ang duty niya sa ospital." Kapitbahay nila si Inay Clotty. Ulila na ito sa mga magulang at tumandang dalaga na. May 2 pang kapatid ito, ngunit nasa malalayong lugar at may sari-sarili ng pamilya. Bata pa siya ay malapit na ito sa kanya. Sabik marahil ito sa anak na hindi ito pinalad na magkaroon. Malapit din naman ang loob niya rito. Bukod kay Thea, dito niya sinasabi ang lahat ng nangyayari sa kanya. Dito siya naghihingan ng mga problema at hinanakit sa mundo. Noong bata siya, natatandaan niyang namamasukan pa sa garments factory sa bayan ng Santa Ines si Inay Clotty. Ngunit nang magkaroon ng voluntary retrenchment sa pabrika, isa ito sa mga nangunang nagboluntaryo. Bumili ito ng makinang panahi. Ngayon ay nagsusupply na lamang ito ng mga ready-made na kortina sa isang retail outlet sa bayan. Hindi pa sila nakakadulog ay naririnig na nila ang boses ng nagtatawag na si Thea. Siya na ang nagpapasok sa kanyang kaibigan. Cake ang iniabot nito kay Inay Clotty pagkatapos bumati nito. "Ang dami ninyong handa ah!" Tulad niya ay komento rin ni Thea pagkakita sa mga nakahain. "Mauubos din yan, hindi pa ako nakapagbibigay sa mga kapitbahay." "Hala, sige, kumain na tayo." Masaya silang nagkwentuhan habang kumakain. Sinikap nila ni Thea na pasayahin ang matanda ng araw na iyon.
At gaya ng nauna nilang pinag-usapan ng kanyang kaibigan, dinala nila si Inay Clotty sa mall sa bayan dakong hapon. Namasyal sila at ipinanood dito ng sine. Tuwang-tuwa ang matanda. Simpleng salamat at halik ang iginanti nito sa kanila ni Thea nang umuwi na sila. Ngunit ang maluhaluhang mga mata nito ay higit pa roon ang ipinaaabot. May request uli sa akin na mag-special nurse. Sabi ng kaibigan niya sa kanya nang naglalakad na sila. Sa halip na umuwi na ay sumama pa siya rito sa bahay ng mga ito. Nice! Madatong ka na naman tita! Biro niya rito. Kaya lang, umaga yung request. Mapipilitan na naman akong mag-night duty sa ospital. Malapit lang naman yata eh. Sa San Dionisio pa yun. 2 bayan pa ang daraanan bago makarating sa sinasabi nitong bayan. Halos 1 oras ang layo niyon sa Santa Ines. Gaano katagal ba yung request? 1 linggo. Darating naman daw yung nurse na apo ng pasyente. Iyon daw ang mag-aalaga pero hindi agad makakapunta sa San Dionisio. Kaya habang wala siya, ako muna. Sem break nyo na at wala ka namang gaanong tanggap na trabaho sa week na to, di ba? Oo, last week pa kami nagbakasyon. Meron akong trabaho pero hindi naman marami. Hayaan mo, sasamahan kita. Kay Luwang nang nagingiti nito. Naku friend, salamat. Baka kasi toxic na naman ang pamilya ng pasyenteng yun. Alam mo na, kailangan mo ng shock absorber. Dugtong niya sa sasabihin nito. Tumawa ito. Ano pa nga ba? Kung bakit kasi ang kursong ito pa ang nagustuhan ko, wala naman na akong magawa dahil nurse na ako. Madalas siyang isama nito sa mga sidelines nito. Nagsisilbi siya bilang nurse aide nito. Marami na itong naituro sa kanya. Pati mga libro nito noon ay madalas niyang hiramin. Kahit paano, marami-rami na rin siyang alam sa gawain ng isang nurse sa loob ng 2 taong pagsama-sama niya rito. Hilig din kasi niya ang nursing. Dangan lamang at hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na ang kursong iyon ang kunin sa kolehiyo. Mas pinili niyang kunin ang business management dahil bukod sa hindi gaanong magastos, makakapili pa siya ng oras at units na makakaya lamang niyang kunin sa loob ng 1 semestre. Sa awa ng Diyos, nasa final year na siya ngayon. Saglit pa siyang nakipagkwentuhan kay Thea. Bago mag-alas 9 ay nagpaalam na siya rito. Iyon ang kadalasang oras ng uwi ng tiyo Simeon niya. Nagagalit ito kapag daunahan pa sila nito ng kanyang ina sa pag-uwi. Pero napakaluwag naman ito sa Kuya Ramil niya na kung minsan, inaabot pa ng ilang araw sa labas kasama ng mga barkada nito. Nasa gate na siya nang bigla siyang kabahan. Sarado na ang ilaw sa kanila, maliban sa pangmagmadamagang ilaw sa harap ng bahay nila. Ibig sabihin lamang niyon ay nasa bahay na niya ang tiyo Simeon niya. Inihanda na niya ang sarili sa galit nito at kumatok na. Namumula na ang mga knuckles niya ay wala pa ring nagbubukas ng pinto para sa kanya. Huminto siya sandali. Hindi siya naniniwalang tulog na ang mga tao sa kanila. Kaya naman nang muli siyang kumatok ay mas malakas na iyon. Sa wakas ay may nagbukas ng pinto sa kanya. Ang kanyang ina. Anak, anito sa mahinang tinig, balisa. Pakitulog ka na lang muna kay. Huwag kang magkakamaling papasukin ang galang anak mo, Virgie! Sigaw rito ng padrasto niya. Handa na ang kabilang kwarto, Flora. Magpahinga ka na. Puno ng pasasalamat na tiningnan niya si Inay Clotty. Sa bahay nito siya dinala ng mga paa niya nang mapilitan siyang umalis sa kanila. Minabuti na niya ang ganoon, wag lamang awayin ng padrasto niya ang kanyang ina. Salamat po, Inay. Batang ito, bakit ka ba nagpapasalamat? Alam mo namang hindi na iba ang turing ko sa'yo. Nag-aalala lang ako. Mabuti sana kung palaging ganito lang ang magiging parusa ni Simeon sa'yo. Paano kung mas mabigat pa? Pipilitin ko na lang po na hindi masuway ang mga gusto niya. Kung tutuusin, kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Bakit hindi ka nalang umalis sa inyo at magsarili ka? Hindi ka naman na menor de edad. Noon ko pa po naisip yan.
Kaya lang, hindi ko naman maiwan si nanay. Baka lalo lang siyang apihin ng mag-ama kapag iniwan ko siya. Kung sarili lamang niya ang kanyang inaalala, matagal na siyang lumaya sa kanila. Nuknukan ng tamad at palautos ang stepbrother niya. Padalas pa siyang hinga nito ng pera. Napakasama naman ang ugali ng padrasto niya. Hindi nga sila nito sinasaktan ng kanyang ina. Verbal abuse naman ang ginagawa nito sa kanila. Kadalasan pa ay napagtitripan nitong perwisyuhin ang mga gamit niya tulad na lamang kaninang umaga. Natatakot siyang iwan sa mga ito ang nanay niya. May pagkamartir ito at malamang na magtitiis na lamang itong mamatay sa piling ng asawa nito at stepson. Anak siya sa pagkadalaga ng nanay niya. Nabuntis ito ng isang lalaking hindi kayang panagutan ang responsibilidad. Nang tumuntong siya sa edad na 4 na taon, nakilala nito si Tio Simeon. Hindi nagtagal ay naging mag-asawa ang mga ito. Iyon na ang simula ng kalbaryo nilang mag-ina. Isang araw, tahimik na nagtatrabaho si Flora nang lapitan siya ng kanyang ina. Flora, anak. Tiningala niya ito. Nakita niya sa mga mata nito ang magkahalong guilt, paghingi ng paumanhin at takot. Bakit po nanay? Parang may gusto pa itong sabihin ngunit hindi naman masabi. Nanatili itong nakatayo sa tabi niya. Flora, may 2,000 ka ba riyan? Singit ng stepbrother niya sa sinasabi ng kanyang ina. Pupunta ako sa Maynila. May trabahong sinasabi yung isang kabarkada ko roon. Mag-a-apply ako. Hari nawang matanggap. Sa isip-isip niya. Wala Kuya Ramil. Mahina naman ang kita ngayon. Barya-barya lang. Di ba may naitatabi ka pa sa bangko? Para sa tuition ko yon sa school opening. Kulang pa nga. Withdrawin mo na muna. Matagal pa naman ang enrollment. Ibabalik ko rin sa'yo kapag natanggap na ako. Paano kung hindi ka matanggap? Hindi na naman ako makakapasok sa school? Sumama ang hilat siya ng mukha nito. Bakit ba iniisip mo agad na baka hindi ako matatanggap? Lalo akong mamalasin yan eh. Oy, kung magkakatrabaho ako, hindi na ako hihingi ng pera sa'yo. Flora, pamamagitan ng nanay niya. Ipag-withdraw mo na ng pera ang Kuya Ramil mo. Ayoko nga ho. Hirap na hirap akong ipunin ang perang yon. Mabuti sana kung siguradong maibabalik din agad. 10 units na lang ang kulang ko at gagraduate na ako. Ayokong kunin yon sa isang sempa. Ang damot-damot mo naman? Asik ng stepbrother niya at padabog na iniwan sila ng kanyang ina. Anak, umayon ka na lang sana sa gusto niya. Baka kung ano na naman ang isumbong nun sa Tio Simeon mo. Naghihinanakit na tiningnan niya ang kanyang ina. Bakit ba sila na lang lagi ang iniintindi natin, nanay? Hindi ba kayo nagsasawa sa perwisyong dinadala sa atin ng mag-amang yan? Flora! Tila hindik na wika nito. Hinaan mo naman yung bibig mo. Hindi na siya umimik. Baliwala rin naman kahit sabihin niya rito ang mga hinanakit niya. Sasama lamang ang loob nito sa kanya. Hindi nito kayang salungatin ang lahat ng maibigan ng padrasto niya at ng anak nito. Nang matapos siya sa ginagawa ay nagbihis na siya. Iniligpit niya ng maayos ang kanyang mga ginamit habang hinihintay ang pagdating ni Thea. Daraanan siya nito roon upang sabay na silang magtungo sa San Dionisio. Diabetic ang pasyente nila. Babae, may katabaan at mahina pa. Sa kama na nila ito pinaliliguan. Doon na rin ito dumudumi at umiihi kaya nakadiaper na. Mahihirapan talaga ang kaibigan niya kung mag-isa lamang ito. Bakit mukhang hindi na naman maganda ang araw mo? Kuna ni Thea nang nilalakad na nila ang kahabaan ng Matimyas. Nambwisit na naman kasi si Kuya Ramil. Hinihingan ba naman ako ng 2,000? Mag-a-apply raw siya ng trabaho sa Maynila. Binigyan mo ba? Hindi. Ano siya? Sinuswerte? Pang tuition ko nga ang kaunting naiipon ko sa bangko. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Palaban ka na ngayon ha? Nakakasawa na kasi. Mabuti sana kung totoo ngang ipang-a-apply niya ng trabaho ang hihingi niyang pera. Ilang beses na niyang ginawa yun sa akin eh. Natatandaan mo nung 3rd year ako na hiniram niya ang pangmatrikula ko at hindi naman niya naibalik?
Di ba, ikaw pa ang nagpautang sa akin para lang makapag-enroll ako? Dapat sa mag-amang yun dinadala. Ano kaya kung layasan niyo sila ng nanay mo? Kahit isang buwan lang. Kung ako nga lang ang masusunod, noon ka pa sana sila nilayasan. Saglit na hindi ito kumibo. Ano sa palagay mo? Bakit kaya sobra ang pagmamahal ng nanay mo sa stepfather mo? Tanong nito maya-maya. Hindi pagmamahal, kundi takot. If that's the case, wala tayong magagawa kundi ang magdasal. Milagro na lang ang makapagpapaalis sa inyo sa poder na mag-amang yon. Sinabi mo pa. Malungkot na ayaw niya kahit ayaw pumayag ng kalooban niya. Hapon na siya nakauwi mula sa San Dionisio. Ang unang pinagtuunan niya ng pansin ay ang mga t-shirts na naprint niya kaninang umaga na pinatutuyo niya sa sampayan sa loob ng bahay nila. Kumunot ang noon niya nang mapansing may mantsa ng pintura ang bandang tiya ng unang t-shirt na kinuha niya. Nagtatakang pinagmasdan niya iyon. Hindi iyon nahawa dahil tiniyak niyang pulido ang pagkakaprint niya bago isinampay ang mga iyon kanina. Parang sinadyang pahiran iyon. Kinakabahang tiningnan pa niya ang iba. Laking panlulumo niya nang makitang lahat ng mga isinampay niya ay may bahid ng pintura. Bukas na ng umaga ang deliver niya sa mga iyon. Ilang ulit siyang sumagap at nagbuga ng hangin. Hindi na niya kailangang magtanong. Useless din naman. Mabuti na lamang at 25 lamang ang ginawa niya. Ipamimigay na lamang niya iyon. May maibibigay na siya kay Tony. Lugi na siya. Ngunit ang order ay order. Kailangan niyang mag-produce ng ipampapalit sa mga iyon. Pumanaog siyang muli ng bahay. Pumunta siya sa bahay nang kinukunan niya ng mga plain t-shirts at umutang muna roon. Pagbalik niya sa bahay nila ay nakita niyang tinitiklop na ng kanyang ina ang mga t-shirts na naiwan pala niyang nakabalumbon sa isang tabi. Gaya kanina, puno na naman ng magkahalong guilt at takot ang mukha nito. Hindi umiimik na sinimulan niya ang paghahalo ng pintura. Inaayos na niya ang frame ng pag-iimprentahan niya nang makuha na nitong magsalita. Ako na ang humihingi ng dispensa para kay Ramil, anak. Hindi pa rin siya umiimik. Nanatili naman ito sa tabi niya. Nang minsang mapasulyap siya rito, ay pinangingilira na ito ng luha. Mabilis na nagbawi siya ng tingin dito. Pakipaliwanag nga ho sa akin, nanay. Ano ba ang totoong dahilan kung bakit hindi niyo magawang iwan si Tio Simeon? Narinig niya ang paghikbi nito, ngunit tinataga niya ang loob. Naaawa siya rito, ngunit kailangan niya ng konkretong sagot sa tanong niya. Kung tayong dalawa lang, pwede kong buhayin ang mga sarili natin. Kung natatakot kayo kay Tio Simeon, maaari tayong magpakalayo-layo. Anak, ayokong makipaghiwalay sa Tio Simeon mo. Bahagya siyang napatango. Mapait. Naiintindihan ko na. Sobra-sobra ang pagmamahal niyo sa kanya. Flora, hindi mo ako naiintindihan. Gusto ko nga kayong maintindihan, nanay. Dahil hanggang ngayon, wala akong makapang logical na rason kung bakit nagtitiis kayo sa piling ng mag-amang puro pahirap lang ang alam na ibigay sa inyo. Gusto kong manatili na buo ang pamilya natin. Nagkamali na ako noon sa iyong ama. Ayokong hanggang sa pagtanda ko, wala pa rin akong masasabing mabuting nagawa sa buhay ko. Ayokong maalis ka sa seguridad ng matatawag mong sariling pamilya. Parang ibig niyang tumawa ng mapakla. Hindi siya makapaniwalang ganoon na ang mentalidad ng kanyang ina. Nanay, wala akong nararamdamang seguridad sa pamilyang ito. Alam niyo ba kung ano ang pakiramdam ko? Para akong preso na laging nag-aalalang magkamali dahil baka hatulan ako ng bitay. Anak, kung ako lang ang inaalala mo, makapagtitiis ako. Sa simpleng mga salita ay naipaabot nito sa kanya na maaari na siyang umalis at iwan na ito roon. Kay bigat ng ideyang iyon sa dibdib niya. Para dito ang lahat ng ginagawa niyang pagsisikap, ngunit mas pinipili nito ang dalawang taong bumubusabos dito. Hayaan niyo, nanay. Kukuha lang ako ng tiyempo at aalis na ako sa bahay na ito.
Anak, ayokong mangyari ang ganito. Umiiyak pa ring saad ng kanyang ina. Alam ko, nanay, kaya lang ayaw ninyong umalis sa takot. Ayaw ninyong kumawala sa inaakala ninyong tama kahit sinisira nito ang pagkatao nyo. Magdamag na binantayan niya ang kanyang mga inulit na trabaho. Kinaumagahan, pagka-deliver sa mga iyon, ay nagtuloy siya sa bahay ni Inay Clotty. Mabuti na lamang at tapos na ang trabaho nila ni Thea sa San Dionisio. Wala kasi siya sa kondisyon dahil sa puyat at sa mga bagay na umuokupa sa isip niya. May nasalubong siyang isang lalaki na marahil ay lampas 40 ang edad sa harap ng bahay ni Inay Clotty. Ngunit ang mas ipinagtaka niya ay nang madat ng umiiyak ang matanda. Bakit po, Inay? Anong nangyayari sa inyo? Sino yung nakasalubong ko sa labas? Magkakasunod na tanong niya nang lapitan ito. Si Eduardo, Flora. May masamang nangyari kay Eduardo. Sa pagitan ng pag-iyak, ikinuwento nito sa kanya ang nasa lubong niyang lalaki ay si Mang Ramon. Personal assistant daw ito ni Eduardo Sandoval. Ibinalita nito kay Inay Clotty na na-stroke daw si Eduardo. Pinilit daw nito na iahon ng anak at asawa mula sa kotseng sinakyan ng mga ito na nahulog sa bangin. Patay na raw ang asawa nito at bali naman ang buto sa binti ng anak. Sabi ni Ramon, grabe ang stroke na tumama kay Eduardo. Maluha-luha pa ring saad ni Inay Clotty. Hindi na raw maigalaw ni Eduardo ang kanang katawan. Mahinang-mahina naman ang kaliwa. Hindi na siya makapagsalita at bedridden pa ngayon. Pinahid nito ang mga luhang na malisbis sa mga pisngi nito. Noon lamang niya ito nakitang umiyak ng ganoon. Siguro nga, labis-labis ang pagmamahal nito sa dating nobyo. Wala siyang nagawa kundi aluin ito at hagurin ang likod nito. Gusto kong ako ang mag-alaga sa kanya. Alam ko, makakalakad siyang muli kung ako ang nasa tabi niya. Ngunit hindi maaari. Iyon ang parang pinagkaisahang sabihin ng kanilang mga utak nang magtama ang kanilang mga mata. Umiyak na naman ito. Namalagi siya sa bahay ni Inay Clotty hanggang sumapit ang tanghali. Bago siya nagpaalam, ay may sinabi ito na pumukaw ng kanyang interes. Marunong kang mag-alaga ng may sakit. Ilang taon ka nang kasama ni Thea. Kahit hindi ko maalagaan si Eduardo, maaari mo siyang alagaan para sa akin. Asul na pick-up truck ang sumundo kay Flora sa Matimyas. Dala iyon ni Mang Ramon na siyang maghahatid sa kanya sa mansyon ng mga Sandoval. Hindi nahirapan si Inay Clotty na kumbinsihin siya na mag-alaga sa paralisadong si Eduardo Sandoval. Pagkakataon na iyon para sa kanya upang makaalis sa kanila. Hindi bali nang hindi muna niya makuha ang natitirang 10 units na kulang niya upang makapagtapos sa kolehiyo. Ang mahalaga ay mabago muna ang takbo ng buhay niya. Nagawa ni Inay Clotty na pakiusapan si Mang Ramon na irekomenda siya sa anak ni Eduardo bilang tagapag-alaga nito. Ipakikilala siya nito bilang pamangkin nito na tapos ng nursing at kasalukuyang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Ang paalam niya sa kanyang padrasto ay mamamasukan siya bilang tagapag-alaga ng may sakit sa Santa Ines. Kalahati lamang iyon ang katotohanan dahil wala na siyang balak na bumalik pa sa kanila. Alam iyon ng kanyang ina kaya naman panay ang iyak nito nang magpaalam siya. Lingid dito ay kinausap na siya ni Inay Clotty at Thea. Pinapangako niya ang mga ito na tingnan-tingnan ang nanay niya. Na kung ano man ang mangyari dito ay ibalita kaagad ng mga ito sa kanya. Malawak ang bakuran na pinasukan ng pick-up truck. Naka-landscape ang harap ng bahay. Tanaw naman sa gilid ang malawak na hardin. Sa kabilang gilid naman, sa likod ng maluwang na garahe ay natatanaw ang napakaraming puno. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Mang Ramon sa kanya bago sila bumaba ng sasakyan. Nalaman niyang sa batang Sandoval na ito naglilingkod ngayon bilang personal assistant. Wala nang kakayahan ang matandang Sandoval upang pamahalaan ang mga negosyo nito. Magaan ang loob niya kay Mang Ramon. Palaging sinasabi nito sa kanya
na wala siyang dapat ikatakot kapag nagkaharap na sila ni Gino Sandoval, ang nag-iisang anak ni Eduardo. Nasabi na raw nito sa amo nito ang tungkol sa kanya. Medyo po. Huwag kang mag-alala, sasamahan naman kita. Mang Ramon, baka naman po pwedeng sabihin na lang natin kay Mr. Sandoval ang totoo. Iyon ang talagang ipinag-aalala niya. Hindi siya totoong nurse gaya ng magiging pakilala ni Mang Ramon sa kanya. Hindi niya gustong magsinungaling. Maselan si Gino. Tiyak na hindi iyon papayag na ang mag-aalaga sa papa niya ay hindi lisensyadong nurse. Naniniwala naman akong mahusay ka. Hindi magre-rekomenda ng tagapag-alaga kay Sir Eduardo si Ma'am Clotty nang hindi mahusay. Pero tiyak na facts ang pagbabasehan ni Gino sa halip na ang sinabi ko lamang. Isa pang bagay, huwag mo na akong tatawaging Mang Ramon. Huwag mong kakalimutan na tiyuhin mo ako gaya ng pagkakaalam ni Gino. Tito, ang itatawag mo sa akin. Sige po, Tito. Hindi pa rin siya napanatag sa mga sinabi nito. Kinakabahan pa rin siya nang isama siya ni Mang Ramon sa study room, na ayon dito ay pansamantalang naging silid ng batang Sandoval habang nakasemento ang binti nito at mahihirapang mag-akyat baba sa hagdan. Nakayuko sa isang malapad na oak desk ang taong napasukan nila roon. Gino, narito na kami ng pamangkin ko. Anunsyo ni Mang Ramon dito. Nag-angat ito ng tingin. Nagulat siya sa mukhang nabungara niya. Ang gwapo, ngunit antipatikong lalaki ni ng agaw ng bulaklak na bibilhin sana niya. Abangan ang susunod na kabanata.